po dun sa aking inawit, ang tagumpay natin ay sa Panginoon lamang. And truly, the Lord will give us comfort and encouragement today upang ang mga heart, yung mga puso na may discontent ay mapuno po ng biyaya at pag-ibig ng ating Panginoon. So tinatawagan ko po ang mensahero ng Panginoon, ang kanyang tapat na lingkod, upang ihatid po sa atin ang mensahe ng Panginoon ngayon, a heart of discontent. Tinatawagan ko po si Pastor Esting Aguilar. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid. Tayo po tumayo. Let's worship. Let's praise and worship the Lord. Amen. Purihin po natin siya sa pamagitan po ng ating mga panalangin. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos na banal, Diyos na mapagpala, at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Buong puso po kami nagpapasalamat sa hapong ito, sa patnubay mo sa amin. Una sa lahat, amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa aming kaligtasan, at sa lahat ng mga probisyon na pinagkakalubog po sa aming lahat. Tunay nga na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na sinasamba po namin sa oras na ito. Salamat po, Ama. Ito po ang aming samod dalangin na may pasalamat. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Good afternoon po sa inyong lahat. Ganoon din po sa mga first time na nakaka-fellowship po namin kayo. Muli ng Diyos sa lahat ng mga dakilang bagay na pinagkakaloob po niya sa atin. Mga magulang at mga kapatid, natapos na po ang month of Ramadan. Amen. Alam po, bagamat natapos na at ngayon ay hid, marami pa rin pong may mga masasaya at may malulungkot. Amen. Maraming kababayan natin na masaya sapagkat sila po ay kumita. Marami silang overtime. At meron namang malulungkot sapagkat hanggang ngayon hindi pa sila sumasahod. Hindi po ba? Kaya kung minsan, kadalasan po, nagkakaroon po tayo ng heart of discontent. Hindi tayo nasisiyahan sa buhay po natin. Dahil sa mga bagay na nangyayari. Amen? Yan po ang kadalasan na nangyayari sa isang tao. And I believe, brothers and sisters, hanggang sa mga oras na ito, maging sa mga Kristiyano, mga magulang at mga kapatid, marami pa rin po mga tinatawag na a heart of discontent. Amen? Bagamat nakikita mo, nagpupuri, bagamat nakikita mo sa kanyang mukha, siya po'y masaya, but in reality, sa kanyang puso, mga kapatid, ay sari-saring mga pasanin ng nandun po sa kanya. Amen. Amen po ba? Ngayon po sa hapon pong ito, kung ano man po yung mga kabigatan po natin, why not give it to God? And yan po ang tanging solusyon upang mawala po ang dissatisfaction sa ating mga puso. Amen. Brothers and sisters, sa hapon po ito, ating pong saligsigin ang ating puso. Amen. Kung ano man po yung nasa puso ninyo sa oras na ito, kung may bondage o kung may anumang bagay, brothers and sisters. And I believe tonight or this afternoon, ang puso, ang Diyos, babaguhin niya ang puso mo, kapatid. Walang imposible sa Diyos. Amen. Walang imposible sa Diyos. Amen. Kaya kapag tayo po, mga kapatid, wala tayong discontent heart,
Kapag malinis ang puso natin sa Panginoon, doon lang nakakakilos ang kanyang kapangyarihan sa puso po natin. Alam po ninyo, kaya hindi nakakakilos ang Panginoon sa puso po natin, sapagkat maraming mga kasalanan, maraming mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon na naka-stored sa ating mga puso. That's why you cannot worship God. You cannot follow His commandment. Ikaw ay laging nagiging disobedience. But if your heart is right to God, brothers and sisters, sabi ko nga kay Pastora kanina, alam mo, kapag matuwid ang puso mo sa Panginoon, hindi ka pa nagbibigay ng offering o nag-aalay ng pasalamat sa Kanya, naunahan ka ng Panginoon. Binibigay na yung kapalit. And that's what the thing that we are experiencing right now, brothers and sisters. And this afternoon, I want you to experience what we are experiencing bilang lingkod ng Panginoon. Bagamat, kung nagda-doubt ka, brothers and sisters, huwag kang mag-doubt. The only thing that you will do this afternoon, brothers and sisters, surrender your heart to God. Let God cleanse your heart, brothers and sisters, upang mawala ang lahat ng mga discontentment na yan sa buhay po natin. Amen. Brothers and sisters, I want to give you this message that we can find in the book of Numbers, chapter 11. Amen. Dito po, sa chapter na ito, mga magulang at mga kapatid, napakagandang chapter. Ano po? At kung babasahin po natin ito, mga magulang at mga kapatid, makikita po natin dito, bagamat ang mga Israelites ay tanyag o bilang matitigas ang kanilang mga ulo. Amen. So the children of Israel, brothers and sisters, are on the way to the promised land. Sila po'y papunta na sa promised land. Amen. At sila po, almost 3 days na nung sila po ay umalis sa bundok ng Sinai. Amen. So, si Moises, siya ang kanilang pinaka-leader. But God is their great provider. Amen. Nandyan si Moises, nandyan ang Panginoon, hindi sila pinababayaan. Amen. In spite of the things na nangyayari po sa mga Israelites, brothers and sisters, still, they are looking something. Lagi silang, nandun lagi yung kanilang puso na reklamador. Amen. Although God is providing all the things that they need, but still, lagi po silang nagre-reklamo. Amen. At alam po natin, sa mga panahon na ito, marami pa rin po Kristiyano na ganito ang kanilang mga ugali. Alam po ninyo, sa isang church, kapag ang isang tao ay reklamador, yan po ang mga tao na walang naitutulong sa church. And that is one of the experiences some of pastors, brothers and sisters, yan po ang kanilang mga patutuo. Lalong-lalo na kapag alam mo ang church mo. Mostly, yung mga reklamador, brothers and sisters, yon ang mga tao o yon ang mga Christians na walang naitutulong sa gawain ng Panginoon. Do you believe that, church? Totoo po yan, mga magulang at mga kapatid. Yon ang laging naghanap ng mga fault. Kaya kung minsan, ang blessing ng Panginoon sa kanila ay napakabagal. Amen. Amen. At ang karamihan po sa atin, kung minsan, parang hindi pa sapat yung naibibigay ng Diyos sa atin. Lagi tayong mapagganap. Amen. Kung minsan nasasabi natin, Lord, you are not enough for me. Marami pa akong kailangan, Panginoon. Di po ba? Ang tao ay laging nangangailangan. Kung minsan nagpipray ka, napagpalain ka ng Panginoon, pag binigay ng Panginoon, still you are looking more something. Ganyan po ang tao. Amen. Brothers and sisters, kailan po ba tayo naging satisfied sa paglilingkod sa Diyos? Kailan?
Tanungin po natin ang ating sarili. Ang nakakalungkot, mga magulang at mga kapatid, kadalasan, laging nandun yung unsatisfied natin. Hindi tayo satisfied fully sa ating buhay. Kaya kung minsan, lalo na kapag nagkakasakit ka, alam mo na may karamdaman ka, brothers and sisters, lalo kang nanlulupaypay. Lagi kang nadi-discourage. And without knowing, ang lahat ng mga bagay na yan, kaya nangyayari sa'yo, sapagkat it is your own fault. Ikaw ang may kasalanan, hindi yung mga iba, hindi yung mga magulang mo, brothers and sisters, but tayo mismo ang gumagawa ng ating mga problema. Amen. Bakit? Mostly, ini-ignore natin ang salita ng Panginoon. Hindi tayo naniniwala. Amen. At isa pang nakakalungkot, mga kapatid, alos ang pangarap ng tao ngayon, majority, mga pangarap na makamundo. Sila'y yayaman, sila'y magtatrabaho, at magkakaroon ng magandang taanan. Sila'y patuloy na mangarap ng matataas, magkakaroon ng bagong kotse, bagong mga kagamitan. Hindi pinapalalangin na sila'y magkaroon ng bagong kapitbahay o maayos na kapitbahay. So, ang tao ngayon, mga magulang at mga kapatid, instead na spiritual ang kanilang mga hanapin, ang kanilang hinahanap yung mga bagay na pawang makamundo. Amen. Brothers and sisters, hindi po yan ang source ng ating kaligayahan. Hindi yan sa magitan ng mga gamit na yan, brothers and sisters. But true happiness is coming from God. Ang tunay na kagalakan sa ating puso, mga kapatid, ay hindi na ibibigay ng tao at hindi na ibibigay ng pera, but ang Diyos lamang ang nakapagbibigay nito. Yan ang hindi natin napapansin sa buhay po natin. Amen. Kaya kadalasan tayo po ay nagkakaroon ng tinatawag na attitude of discontentment. Amen. Kung minsan, yung mga provision ng Panginoon na pinagkakalob niya sa atin ay binibilang po natin. Even today, brothers and sisters, I believe God is still supplying your needs. But still, we complain. Amen. Amen. Paano? Yan, binibigyan tayo ng angin para sa paghinga natin. But sometimes we are complaining. Itong weather, binibigay ng Panginoon. Brothers and sisters, lalo na ngayon. Parang hindi tayo nasasanay. Sinasabi mo, ang tagal mo na sa bansang ito. But you are always complaining about the weather. Mainit. Mainit. Di po ba? The same thing, kapag winter, nagre-reklamo ka. Sobra naman ng lamig. Amen. Siguro, mga magulang at mga kapatid, iniisip ko nga, habang binabasa ko itong mga bagay na ito, siguro namana natin ito sa mga Israelites. Minsan siguro, meron tayong dugong Israelites. Amen. So, ang tao walang satisfaction sa kanyang buhay, mga magulang at mga kapatid. Amen. So, yan po ay nagagawa po natin. Amen. Binibigyan ka ng tamang pagkain ng Panginoon, but still you are complaining. Bakit ganito ang ulam natin? Bakit ganito? So, ang dami nating complaint, brothers and sisters, until now. Why? Sapagkat we have a heart of discontent. Meron tayong puso na hindi satisfied sa lahat ng mga bagay na nangyayari po sa atin. Mga kapatid, how can or when we can learn or appreciate the provision of God in our lives? Amen. Kailan? Kaya hindi po natin na-experience
yung mga provision na yan, hindi natin ina-appreciate sapagkat meron po tayong puso na walang kasiyahan. Amen. Aminin lang natin, brothers and sisters. Kung minsan nandyan na, may inaanap ka pa. Naririnig mo na ang salita ng Panginoon, but still, you are looking something. Hindi mo alam, ang inaanap mo na yan ay pawang mga kasalanan. Amen. But believe me, brothers and sisters, God is great. God is great. Amen. Kung minsan lang, napapansin po natin, sa pagkainan, ito po yung nangyayari. Nagpipray tayo, may isang pangyayari, ano po. Nandun yung pamilya, at nandun yung kanyang mga anak. E nanalangin po yung tatay. Sabi niya, Lord, salamat po ng marami dito sa pagpapalang pinagkaloob mo sa amin. Kalakasan namin, maraming salamat po sa pagkain na ito na sinusuplayan mo po kami araw-araw. Amen. E nung kumakain na po sila, nakita nung tatay, itong nanalangin, bakit ganito yung itlog? Bakit ganito yung mga pinritong isda? Sino bang nagprito nito? E narinig siya ng kanyang anak na babae. Dad, palagay mo yung panalangin mo kanina, narinig ka ng Diyos. Siyempre! E ngayon, yung reklamo na yan, palagay mo narinig ka ng Diyos. Hindi kumikibo yung tatay. Why? Sapagkat we have a heart of discontentment. Amen. Ganyan tayo. Alam po ninyo, napakasarap kapag inaamin natin yung katotohanan. And the truth will set us free. Kaya tayo po, mga magulang at mga kapatid, kaya tayo po ay balot. Nakabalot sa isang problema sapagkat ayaw mong maging malaya. You don't want to listen to the advices of the elders or your pastors, brothers and sisters. Humingi ka ng mga advices, but still, yung will mo ang siyang binibigyan mo ng lugar. It is but not the will of God. And this afternoon, brothers and sisters, in the book of Numbers, chapter 11, verse 1, tingnan po natin. At ang bayan ay naging parang mapag-upsala na nagsalita ng masasama sa pakinig ng Panginoon. Imagine, ang mga Israelites. Amen. Pati yung pagsasalita na paglalakbay, hindi nila alam, brothers and sisters, sila'y laging binabantayan ng Panginoon. Habang sila'y nasa wilderness, habang sila'y naglalakbay patungo sa promised land, sa lupang pangako, brothers and sisters, they are full of complaints. At nang marinig ng Panginoon ay nagningas ang kanyang galit. Alam po ninyo, ang pagiging reklamador ay kasalanan po yan. Amen. At ang apoy ng Panginoon ay sumunog sa gitna nila at sinupok ang kauli-uliang bahagi ng kampamento. Imagine, nag-start sila, nagreklamo sila sa kanilang sitwasyon. Amen. Next verse. At ang bayan ay umibig kay Moises, and the people cried unto Moises, at si Moises ay nanalangin sa Panginoon at ang apoy ay namatay. Amen. Imagine ang mga tao. They are always complaining about their situation. Lagi nilang pinapaalala kay Moises ang kanilang sitwasyon. Nung sila'y nandoon sa Israelites. Amen. So the people became discouraged because of the burdens that nakapatong sa kanilang mga balikat, mga magulang at mga kapatid. Kaya, alam po ninyo, tandaan po natin, hindi mahirap ang maglingkod sa Diyos. At dito po, makikita po natin si Moises, kung ano talaga ang kanyang status when he led the people of God sa patungong promised land.
Amen. So, si Moises, nakikita po natin dito, naharap siya sa malaking problema. Naharap po ang taong ito sa malalaking problema. Because the Israelites were nothing but a complainers. Amen. They were never satisfied with anything. Ganon din po tayo. Karamihan, kumisan meron na po tayo. But still, we are looking something. Hindi pa sapat yung nabibigay ng Panginoon sa atin. Amen. And verse 3, at ang pangalan ng dakong iyon ay tinawag na Tabera sapagkat ang apoy ng Panginoon ay sumunog sa gitna nila. Amen. Nagalit ang Diyos, mga magulang at mga kapatid. Amen. Because they are not satisfied. Amen. So we all have people problems from time to time. Amen. Kahit saan, ang problema hindi po nawawala. Kahit sa dalawang magkaibigan, kung titingnan po natin, masasabi natin, they are best friends, but sometimes may pagkakataon na sila po hindi nagkakasundo because of something. May reklamo. So, ang reklamo hindi po nawawala sa kanilang buhay. Amen. Again, in verse 4, at ang alo-along karamihan na nasa gitna nila ay naulog sa kasakiman. So, ang mga mixed multitude na tinatawag, ito po yung mga Israelites na nakipag-imatok o nag-asawang ng mga Egyptian na nakasama po nila dito sa paglalakbay na ito. Karamihan na nasa gitna nila ay naulog sa kasakiman at ang mga anak ni Israel naman ay muling umiyak at nagsabi, sino ang magbibigay sa atin ng karning makakain? Amen. So napakatindi po ang kanilang mga pangangailangan, mga kapatid. So una, nakikita po natin si Moises, naharap sa isang malaking problema. Then later on, hindi lang problema sa kanya sa mga almost 2 million Israelites. But later on, nagkakaroon naman siya ng problema patungkol sa mga provision na dapat ibigay ng Panginoon sa kanila. Amen. He was leading, imagine, 2 million people, brothers and sisters, in the wilderness. Wala po silang kinakain doon kundi ang mana. Amen. Kundi ang mana. They tried everything upang kapag kinain nila itong mga mana na ito ay mag-iiba yung kanilang mga panlasa. Naalala ko po nung malita yung mga anak ko. Kapag yung pagkain ay hindi nila konsunada, sabi ni Vladi, Kuya, ganitong gawin mo. Pag kinagat mo ang isda na yan, isipin mo, Kentucky. Totoo po yan, nung maliliit na ang apat na yan, napakalikot nila. Amen. Amen. Ganon din po tayo kadalasan. Amen. Kahit anong gawin nila, pag kinain nila, nag-iisip sila na kahit anong, nagsawa na sila. Dahil everyday, puro mana ang kanilang mga kinakain. Amen. In next verse, ating naalala ang isda na ating kinakain sa Egypto na walang bayad. Isda na walang bayad. Amen. At ang mga pipino, at ang mga milon, at ang mga pero, at ang mga sibuyas, at ang bawang. Parang bahay kubo ito. Naalala nila, ang kanilang kinakain, walang bayad. Diyos ko, hindi na nila naisip ang kanilang sitwasyon. They are slave. Slave ka ng isang bansa, tapos babayaran mo pa yung kinakain mo. Brothers and sisters, meron pong wisdom na binibigay ang Panginoon dito. Imagine, kung paano katindi ang kanilang pagrereklamo. But beyond that, brothers and sisters, hindi nila naalala, hindi nila naisip kung ano ang ginagawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Again, in next verse, ngunit ngayon, ang ating kaluluwa ay natutuyo.
o nagkakaroon po sila ng pride, ang kanilang kaluluwa, walang anuman, sa ating harapan ay walang anuman kundi ang manang ito. Still, they are not satisfied. Amen. Kahit isipin nila na lasang manok ang mana na ito, hindi rin nila natatanggap. It never works. Because every day they are complaining, mga magulang at mga kapatid. Imagine 2 million people. Gigising sila sa umaga, wala silang nakikita sa kanilang mesahan, kundi yung mana. Amen. Kadalasan nangyayari din po sa atin yan. Kaya si Moises, brothers and sisters, mga kapatid, si Moises, isa ang kanyang nakalimutan. At tayo rin, kapag dumating po ang mga problema na yan, when it comes to provision ng Panginoon, meron din po tayong mga nakakalimutan na katulad ni Moises. Tandaan po natin, si Moises, hindi siya tinawag ng Panginoon upang pakanin ang mga 2 million people na ito, kundi upang ididlamang sa Promised Land. Yan ang hindi naalala ni Moises. Amen. Yan ang hindi naalala ni Moises. He was called by God to lead His people in the wilderness. And the most important thing, brothers and sisters, kapag inutusan ka ng Panginoon, na-lead mo ang mga taong yan, 100%, it is God's responsibility to feed all His children. Hindi responsibility ni Moises na pakainin ng mga taong ito o mabagabag sa pangailangan po ng mga Israelite, but it is God's responsibility na i-provide niya ang lahat ng pangailangan ng kanyang bayan. Kaya kapag tayo po inaharap sa ganitong mga provisional problem, ang Diyos pa rin ang nagsisolve yan, but hindi ikaw. Amen? And that is true, mga magulang at mga kapatid. Alam natin, kadalasan kapag tayo po nasa mga problema, kapag nasusolve yan, akala mo, ikaw ang nagsusolve sa mga problema na yan. Without knowing, God itself is the one who's solving your problem. Siyang nagsusolve ng ating mga problema. But itong tandaan po natin, ang mga Israelites, they never starved to death. Hindi po sila namatay sa gutom. Wala po tayong mabasa sa Biblia sa mga taon na kanilang paglalakbay sa wilderness, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Even yung kanilang mga sandalyas, mga magulang at mga kapatid, hindi po napudpod. Yan ang hindi nila nakikita. Yan ang hindi nila nalalaman. Brothers and sisters, ikaw sa oras na ito, ano ba yung awak mo sa sarili mo? Ano yung mga awak natin? Kagabi, nagkukwento po si Pastora sa akin. Way back, nung kami po'y talagang dumadanas ng mga pagsubok. Kasisilang lang niya kay Doc. At ako, during that time, nasa barkada ako during that time. Kahit may business po kami, mga magulang at mga kapatid, dumating sa isang banda na wala ako sa pamilya, wala ako sa tamang daan because we don't know God. Walang nag-advise sa amin. Amen. And I remember yung kinukwento po ni Pastora. Iniwan ko sila. Pinauwi ko siya nung sinilang si Doc mula sa ospital. At pag-uwi, wala siyang pera na pambili ng gatas. At noon, hindi po kami ganong nag-uusap. At siya ay pumunta sa isang tindahan, na kilala namin, isang restaurant. Nagtatrabaho siya. Bakit? Sabi niya,
Alam nila kami. Wala akong pambili ng gatas. Hindi. Huwag kang magtrabaho dito. Hindi angkop sa'yo. Umuwi ka, sabi ng kaibigan daw namin. Wala ka na bang ibang paraan? So nakita po yung kamay niya. Nandun yung singsing. At ito'y kayang sinangla para makabili ang gatas. Idok. So mga magulang at mga kapatid, ang Diyos, hindi siya nagkukulang sa atin. Walang ampas lupa na nilalang ang Diyos. Pagdating sa pangangailangan, brothers and sisters, hindi tayo naging ubad sa pangangailangan, but still God is still providing the best sa ating lahat. Amen. And that is the greatness of God na ginagawa po niya sa atin. We are learning from our experience. Natututo po tayo sa mga ganitong mga experience, but still, hindi natin nina-acknowledge sa buhay po natin ang ginagawang kabutihan ng Diyos sa atin, katulad ng mga Israelites. Imagine for 40 years, so how many years, naglakbay sila, brothers and sisters, sa ilang. But God never leave them. Amen. Kapag sila'y naglalakbay sa araw, brothers and sisters, nandun po yung mga ulap. Kapag gabi, nandun yung mga ilaw. Nandun yung liwanag ng buwan. But still, they are complaining. Amen. Next verse. At ang mana ay gaya ng butil ng kulanto, at ang kulay niyon ay gaya ng kulay na bedilyo. 8. Ang bayan ay dumadaan sa palibot at pinupulot yun. Imagine, pinupulot lang. Nandyan yan yung blessing ng Panginoon. They never get tired, brothers and sisters, upang hanapin ng mana na ito. But still, God always providing all their needs. At kanilang ginigiling sa mga gilingan o kanilang dinidikdik sa mga luso at kanilang niluluto sa mga palayok at ginagawa nilang munting tinapay at ang lasa ay gaya ang lasa ng bagong langis. Amen. Imagine, kompleto ang binibigay ng Panginoon. But still, we are looking something beyond the provision of God. In verse 9, at pagka ang amog ay nauulog sa ibabaw ng kampamento sa gabi, ang mana ay nauulog. Amen. That's how God blesses His own people, mga magulang at mga kapatid. Amen. Amen. Remember, God's our great provider. When He does the leading, He does the feeding. Hindi ka pinababayaan. Kaya kung ikaw ay may mabibigat na problema ngayon, brothers and sisters, anumang klaseng problema na meron ka ngayon, mga magulang at mga kapatid, walang makakapag-solve yan, kundi mismo ang Diyos. But meron pong kondisyon. If you will follow God's leading in your life. Amen. Again, in verse 10, ito naharap na naman si Moises, a personal problem. At narinig ni Moises ang pag-iiyakan ng bayan sa kanya-kanyang sambayan, na bawat lalaki ay nasa pintuan ng kanyang tolda at ang galit ng Panginoon ay nagningas na mainam at sumama ang loob ni Moises. Nag-rebelde na si Moises. Nagkakaroon na siya ng problema sa kanyang sarili, mga magulang at mga kapatid. Dahil sa bigat ng problema na kanyang daladala, nagkakaroon siya ng breakdown or a heart of discontent. Amen. Kaya kapag tayo po, mga magulang at mga kapatid, if we are not careful on the problem that we are facing every day, it can produce an attitude in our heart
Nagkakaroon tayo ng discontentment, nagkakaroon tayo ng discouragement sa buhay po natin kapag hindi natin alam kung paano pangawakan ng mga problema na yan. Amen. Nangyari ito kay Moises. Nangyari ito kay Elijah. Anong sabi ni Elijah? Lord, kunin mo na ako at gusto ko nang mamatay. Amen. At nangyari din kay Jonah. Among the people of God, brothers and sisters, dumanas po sila ng ganitong mga pagsubok. Why? Sapagkat they allowed the problem that they are facing is bigger than God. Ang kanilang nakikita ang problema na yan ay mas malaki kaysa Diyos na kanilang sinasamba. Kaya kung meron kang problema, mga magulang at mga kapatid, kapag nakatingin ka sa problema, ang isipin mo, mas malaki ang Diyos kaysa sa mga problema na yan. Amen. But Moises, what he did is looking the problem. Hindi siya tumitingin sa Diyos. Kaya kapag may problema po tayo, we must look unto Jesus. It is the author and finisher of our life. Yan po ang tanging solusyon, mga magulang at mga kapatid. Kaya kapag tumingin po tayo sa problema, 100% naapektuhan na po ang puso po natin. Nagkakaroon tayo ng dissatisfaction sa buhay po natin. Amen. Kaya kapag meron po tayo mga personal problem, ano man ang problema mo, brothers and sisters, meron ka mang karamdaman na mabibigat, nothing is impossible to God. Amen. Tumingin ka lamang kay Jesus. Amen. Tumingin lang tayo sa ating Panginoon. Amen. Sapagkat ang Diyos, tandaan mo, siyang nakikipag-battle sa iyo at hindi ikaw. Wala kang ginagawa, brothers and sisters. Tapos nagmumukmuk ka kapag may problema ka? No. Hindi mo alam ang Diyos siyang nakikipaglaban sa iyo. Ang Diyos, alam niya ang lahat ng kapamaraanan, mga magulang at mga kapatid. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, the battle is for the Lord. Ang labanan ay para sa Panginoon lamang. Amen. Upang ma-enjoy mo ang victory sa buhay mo. Yan ang Diyos. Amen. In verse 11, at sinabi ni Moises sa Panginoon, bakit mo ginawan ng masama ang iyong lingkod? Ito po, nagsisimula na magreklamo si Moises, brothers and sisters. So dito po ay umarap si Moises sa Panginoon at siya nanalangin. So kung titingnan po natin ang kanyang mga panalangin, ay may puot, ay may galit kasamang galit, brothers and sisters. Alam po ninyo, mapalad po tayo sapagkat napakabuti ng Panginoon. Amen. But tandaan po natin, may kabagsikan ng Diyos. May kabagsikan ang Panginoon. At bakit hindi ako nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin na iyong iniatang sa akin ang pasan ng buong bayang ito? Alam mo, nakikinig lang po ang Panginoon. Amen. Sino nalangin? He talked to God in a way, brothers and sisters, that revealed to us the condition of the heart of Moises. Amen. Nakikita po natin ang kondisyon ng puso ni Moises sa magitan ng kanyang mga panalangin. Nandun yung galit, nandun yung pagkawalang galang niya sa Diyos. In verse 12, akin ba kayang ipinaglihi ang buong bayang ito? Ipinanganak ko ba upang iyong sabihin sa akin, kandungin mo sila sa iyong kandungan na gaya ng nag-aalagang magulang sa kinakandong ang kanyang batang pasusuin sa lupain iyong isinumpa sa kanilang mga magulang? Mabigat po ang kanyang mga inanakit, brothers and sisters. Amen. Parang sinasabi niya sa Panginoon, Lord, bakit? Why? Ganon din po tayo kung minsan, kadalasan, kapag may problema tayo. Panginoon, bakit sa akin pa nangyari ito? Bakit?
Bakit nangyayari itong problema na ito sa aking pamilya, sa aming mag-asawa, sa aking mga anak? Amen. But beyond that prayer, brothers and sisters, meron paling hindi naisip si Moises. In verse 12, nakita po natin ang kanyang nasa puso. Kung ano yung nasa puso po ni Moises, mga magulang, mga kapatid. Amen. Next verse. Alam po niyo, kahit anong gawin po natin, ang Diyos alam niya ang nilalaman ng puso mo. Kahit sa oras na ito, brothers and sisters, kung ikaw ay naiinip sa message na ito, alam ng Diyos. Alam ng Diyos. Kung ikaw ay nasisiyahan sa kanyang mga salita, alam ng Diyos yan. You cannot hide anything from God. Wala po tayong may tatago sa Panginoon. Sana ako kukuha ng karne upang ibigay sa buong bayang ito, sapagkat sila ay umiiyak sa akin na nagsisipagsabi, bigyan mo kami ng karning aming makain. Amen. Isang bagay na hindi po naalala ng mga Israelites, when they are in Egypt, hindi nila alam, brothers and sisters, itong kinakain nila ay pagkain ng isang servant of prisoner. Amen. Hindi talagang masarap na pagkain, brothers and sisters. Hindi ganyang klase ang binibigay ng Panginoon sa kanyang anak. Ang binibigay ng Diyos na pagkain, lagi yung the best. Hindi yung mga tira-tira, brothers and sisters. Kaya kapag nagbigay ka ng pagkain, kapag inaluan mo ng tira-tira yan, hindi po maganda yan. You must give the best. Yan ang gusto ng Panginoon. Amen. Amen. So ngayon, nagkakaroon na ng confession si Moises. Next verse. Hindi ko kayang daling mag-isa ang buong bayang ito, sapagkat totoong mabigat sa akin. Mabigat po, my brothers and sisters. Kaya kapag tayo po ay naglilingkod sa Diyos, dapat nakikita ng Diyos ang kagalakan sa ating mga puso. Walang binibigay ang Diyos na mahirap sa kanyang mga lingkod, brothers and sisters. Amen. So dito po, nakarating na si Moises. Nakikita niya at nararamdaman niya at ikinompes na niya ang kanyang kahinaan sa Panginoon. At alam niya, siya ay very insufficient sa binigay sa kanya ng Panginoon. Amen. So, he don't have the ability to provide something for 2 million people. Wala siyang abilidad kung paano niya i-guide o i-lead ang mga 2 millions na ito. Amen. In verse 15, at kung ako'y ginawan mo ng ganito, ay patayin mo na ako. Amen. Patayin mo na ako, Lord. Amen. Pinamamanik ko sa iyo. Kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, at huwag ko nang makita ang aking kahirapan. Matindi, brothers and sisters, ang kanyang parang inanakit sa Panginoon. Parang binibigyan ng ultimatum ang Diyos. Ganyan din tayo, kadalasan. Amen. Alam po ninyo, sa bawat complain natin sa gawain ng Panginoon, there is always a price to pay. Kaya maging maingat po tayo, lalong-lalo na po dun sa mga naglilingkod sa Diyos. Yamang binigay mo na ang sarili mo sa Panginoon, kapag nag-back out ka, there is a price to be paid. Totoo po yan. Yan po ay experience po namin yan. Yamang binigay mo na ang sarili mo sa Panginoon, you have to continue your service to God. At kailanman, hindi ka niya pababayaan. Amen. Ano po ang naging kabayaran ng reklamo ni Moises at ng mga Israelites? In verse 16, at sinabi ng Panginoon kay Moises, pisanin mo sa akin ang 70 lalaki sa mga matanda sa Israel. Sa iyong mga nalalaman na mga matanda sa bayan at mga nangunggulo sa kanila.
at dalhin mo sa tabernakulo ng kapisanan upang sila'y makatayo roon na kasama mo. Amen. Dito na po yung mga problema, brothers and sisters. Nakikita ng Diyos ang puso ni Moises. Amen. Alam po ninyo kapag sa isang problema, kapag inalaw mo ito sa puso mo at pinasok mo sa puso mo, 100% mawawala ang mukha ng Panginoon sa iyo. Amen. Ang ibig sabihin, brothers and sisters, kailanman ang gawain ng Diyos ay hindi matutuyo. There are a lot of people, they want to serve God. Amen. Kaya sa bawat bagay na ipinatong ng Diyos sa ating mga balikat, kapag ikaw ay umayaw, brothers and sisters, there is always something or there is always a price to pay. Moises paid that price, and so tayo rin. Ganun ang mangyayari if we allow things to become larger than God. Amen. In verse 17, at ako'y bababa at makikipag-usap sa iyo doon, at ako'y kukuha sa Espiritong sumasa iyo, sa aking isasalin sa kanila. Imagine, sabi ng Panginoon, kukuha ka ng 70 na elders. Amen. Anong gagawin ng Panginoon? Ako'y kukuha ng Espiritong sumasa iyo, at aking isasalin sa kanila. Mababawasan yung power mo. Instead, God will distribute this power to those selected 70 elders. Parang nawawala ka na sa picture. Amen. At kanilang dadalhin ang pasan ng bayan na kasama mo upang wag mong dalhin mag-isa. Amen. Imagine, in the first place, brothers and sisters, siya lang ang tinawag ng Panginoon. Instead of being the sole leader ng 2 million na ito, brothers and sisters, now he shared the leadership with other men. Matindi po yan, mga magulang at mga kapatid. It means that the responsibility among the people will be spread. But Moises, hindi niya alam kung bakit ganyan ang ginawa ng Panginoon. Amen. Kaya maging sa loob ng church natin, mga magulang at mga kapatid, if you cannot carry the responsibility na binigay ng Panginoon sa iyo, He will find others to continue the job. Amen. Kaya sabi ko kanina, hindi po natutuyo ang gawain ng Panginoon. Marami pong nakareserba na manggagawa sa ngayon. Amen. Kaya maging maingat po tayo. Ito po ang kinatakutan ni Paul. Kaya ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians 9:27, ang sabi niya ron, pinapahirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang aking sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ako naman ay itatakwil. So, Paul feared something. Kaya naging maingat si Paul. Sa kanyang pangangaral, mga kapatid, ayaw niya na itakwil siya ng Panginoon. Amen. In verse 18, at sabihin mo sa bayan, magpakabanal kayo para sa kinabukasan at kayo'y magsisikain ng karne sapagkat kayo'y nagsisiyak sa pakinig ng Panginoon na sinasabi, sinong magbibigay sa amin ng karne na aming makakain? Sapagkat maigi, kahit nang nasa ito, dahil dito, binibigyan kayo ng Panginoon ng karne at kakain kayo. Alam po ninyo, nagagalit ng Panginoon sa mga Israelites. Amen. Next verse. Hindi niyo kakaning 1 araw, ni 2 araw, ni 5 araw, ni 10 araw, but ni 20 araw, brothers and sisters. Verse 20, kundi 1 buong buwan.
Ang Diyos, ganyan, brothers and sisters. Hindi tayo binibigyan ng limitasyon ng Panginoon. Limit. Insufficient. Mga sobra. Sobra-sobrang binibigay ng Panginoon. Hanggang sa lumabas sa inyong mga ilong at inyong kasuyaan sapagkat inyong itinakbil ang Panginoon na nasa gitna ninyo at kayo umiyak sa harap niya na nagsasabi, bakit kami nakaalis sa Egypto? Amen. Still they are looking in Egypt. Egypt is a sign of sin, brothers and sisters. Kaya ganyan po tayo, kadalasan wala po tayong kasiyaan sa ating mga puso. Nandiyan ka na sa Panginoon, but still you are looking something. You cannot concentrate. Hindi tayo makapag-concentrate sa gawain ng Panginoon. You cannot live in this earth kung tayo po ay nasa spiritual lamang. Yan ang iniisip mo. Without knowing, ang blessing ay nanggagaling kung you will live in spiritual matter. Diyan po nangyayari, nanggagaling ang blessing ng Panginoon. Akala natin kung minsan, hindi tayo pwedeng mag-concentrate sa gawain ng Panginoon without looking the worldly things. Gusto natin, yan ang hinahanap po ng tao ngayon. Ayaw niyang pakialamin mo ang kanyang buhay. Kapag sinabi mo na mag-concentrate ka sa spiritual, ayaw niya. Paano yan? Hindi na ako makakapag-disco. Hindi na ako pwedeng makibarkada kung kani-kanino. Ganyan ba? Yes, ganyan. Sapagkat ang Diyos na sinasamba po natin ay banal. Ang Diyos na sinasamba natin ay buhay. Ang Diyos na sinasamba natin ay nakakarinig at kumikilos at hindi maiksi ang kamay ng Diyos. Amen. You will receive more blessing, brothers and sisters, kung ikaw ay nakatuon sa spiritual matter instead sa worldly matter, brothers and sisters. Akala mo, sa mundo, marami pong maibibigay sa iyo ng pagpapala. No way. Only God can give you the continually blessing sa buhay po natin. Kaya tingnan mo yung tunay na Kristiyano, brothers and sisters. It is not a matter of you are receiving a small amount of salary. It is not a matter na ikaw ay tumatanggap lang ng 70 dinar o housemaid ka o kung ano-ano. Ikaw pa ang gagamitin ng Panginoon para i-bless ang mga tao. And God will not continue or He will continue to provide you the blessing that you need. Ang sukatan po dyan, brothers and sisters, hindi sa pera na pumapasok sa iyo. Ang sukatan dyan, yung pagiging obedient mo sa Panginoon. Yan ang sukatan, mga magulang at mga kapatid. Kaya panahon na po, mga magulang at mga kapatid, upang tayo po'y gumising sa katotohanan. Amen. Akala natin kung minsan, yun lang magandang trabaho ang pinagpapala ng Panginoon. Lahat ng anak ng Diyos, mahirap o mayaman, pinagpapala po sila ng Panginoon. Ang Diyos pinagpapala, maging ang masama at ang mabuti. What more kung ikaw ay anak ng Diyos? Na walang patid na pagpapala ang binibigay po ng Panginoon. Amen. In next verse, at sinabi ni Moises, ang bayan na kinaroroonan ko ay 6,000 katao na nakatayo. At iyong sinabi, akin silang bibigyan ng karne na kailangan makakain sa buong buwan. Next verse. Papatayin ba kaya ang mga kawan at mga bakahan upang magkasya sa kanila o ang lahat ng isda sa dagat at titipunin sa kanila upang magkasya sa kanila? Next verse. At sinabi ng Panginoon kay Moises, maikli na ba kaya ang kamay ng Panginoon? Maikli ba ang kamay ng Panginoon, brothers and sisters? Hindi po. Ang kamay ng Panginoon hindi maikli upang hindi kayang ikaw ay kanyang abutin. Ngayon, makikita mo kung ang aking salita ay matutupad sa iyo o hindi. Ito po yung malaking problema na nangyari po sa buhay ni Moises. In verse 24, at si Moises ay lumabas at sinaysay sa bayan ang mga salita ng Panginoon. At siya'y nagpisan ng 70 lalaki sa mga matanda sa bayan at kanyang pinatayo sa palibot ng tolda. In last verse, at ang Panginoon ay bumaba sa ulap at nagsalita sa kanya at kumuha sa espiritong sumasa kanya at sinalin sa 70 matanda. At nangyari ng
sumakanila ang Espiritu ay nangangula, ngunit hindi na sila umulit. Brothers and sisters, anong ginawa ng Diyos? God took the anointing from the Spirit that had given to Moses. Amen. And gave it to other. Amen. Ang Espiritu ng Diyos ay sumakay kay Moises. Kaya siya ay may kapangyarihan. Nahawi ang dagat because of the power of God that rested upon Moises. At ngayon, ang power na yan ay nabawasan at napunta sa mga 70 elders. So it means the potential to be greater had become less na nabigay sa kanya. So Moises, kung makikita po natin dito, he failed to recognize the ability that he possessed. That's why God chose him to lead the people of God. Sapagkat ang tiningnan po ni Moises ang problema at hindi ang Panginoon. Kaya, mga magulang at mga kapatid, when we allowed, brothers and sisters, tandaan po natin, kapag inallowed sa ating mga puso ang discontentment, be ready because God will going to remove this blessing to you. Alisin ng Panginoon ang blessing sa iyo, brothers and sisters. If you will discontinue your service to God. If our heart is satisfied with the job that God has provided to us, brothers and sisters, ang blessing ng Panginoon ay sumasayo. At tandaan po natin, God is always equipping us sa ating mga pangailangan. Hindi tayo pinababayaan. Si David, nung siya po ay magtangkang umarap kay Goliath, anong sabi ni Saul? Ibibigay ko itong aking mga armors, ang aking mga sandata, ang aking pandigma. Ang sabi ni David, no. Tama na itong tirador at ilang mga bato. Amen. At ang presensya ng Diyos. Hindi ko kailangan yan. These few stones is enough for me na mapatay ko ito in the presence of God. Nangyari. Ganyan ang Diyos, brothers and sisters. Kaya wag po tayong mag-worried sa buhay po natin. Amen. Huwag tayong mag-worried. Ang sabi ng Panginoon, yung mga ibon na yan Hindi ko sila pinababayaan. Sila hindi nalalampasan sa oras. Ikaw pa kaya na tao na aking nilalang ayon sa aking wangis. Amen. Kaya brothers and sisters, wala po tayong dapat ikabalisa. Ano man ang iyong problema sa apong ito, papasok at papasok sa iyo. Kung alisin mo yung mga bagay na nagiging adlang sa pag-worship mo sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng malinis na puso. Tulungan mo ako, Panginoon. Ang Diyos, mga magulang, mga kapatid, hindi po bingi. Ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan ngayon. Ang Diyos ay laging nakantabay sa iyo. Saan ka man pumunta, ang Diyos ay laging nagbabantay sa iyo. Kung matwid tayo sa kanyang paningin. And He will never allow the devil, brothers and sisters, na gabalayin ka. He will never allow Satan na pahirapan ka, brothers and sisters, kapag nakikita ng Panginoon na sinasabi mo sa Kanya, sinasabi mo sa Panginoon, Lord, kayang-kaya ko ito. Kayang-kaya ko ito, Panginoon. Kayang-kaya ko, Panginoon, ang lahat ng mga problema na ito. And God knows kung anong naka-store sa ating mga puso, mga magulang at mga kapatid. And God will do the best para sa atin. Tayo po tumayo. Amen.